Okay, good morning po sa inyong lahat. Ngayong umaga ay muli ay pag-aralan po natin yung aral ng banal na kasulatan, yung The King's Throne. Sa mga nagdaan, pag-aralan po natin yung The King's Bride at ngayon ay pag-aralan po natin The King's Throne. So bago tayo mag-start, tayo po ay manalangin ng mga Panginoon sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng salita. Nawa po ay pangunahan mo kami, gabayan, at ang banal ng Espiritu po ang magturo po sa bawat isa sa amin. Lahat po na ito, Diyos, dinadalang namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pag sinabing King's Throne, ito ay tumutukoy po doon sa location ng trono na ating mababasa sa mga verses na ating pag-aralan ngayong umaga. So unang buksan po natin doon po sa Psalms chapter 11 verse 4. Sabi po doon, "The Lord in His holy temple, the Lord's throne is in heaven. His eyes behold, His eyelids dry, the children of men." Sa pagkatagalog, ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang Panginoon, ang kanyang luklukan ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamalas, ang kanyang mga talukap mata ay nagmamasid sa mga anak ng mga tao. So makita natin doon na yun, yung tinatawag na King's Throne ay nandun po sa tinatawag pong langit o yung tinatawag na ikatlong langit o eternal heaven. Nandun po yung trono ng Diyos. So tinandin po natin sa Isaiah 66 verse 1. Sabi po doon sa verse 1, "The say the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that you built unto me? And where is the place of my rest?" Sa Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? So, tingnan po natin din sa Matthew chapter 5, verse 34. Basa lang po tayo ng mga verses. At ito ang magandang pag-aaral. Matthew chapter 5, verse 34. Sabi po dito, "But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne." Tagalog, datapat sinasabi ko sa inyo, huwag inyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos. Yun, makita po natin na ito po ay sermon ng ating Panginoon na sinasabi niya na huwag daw ipanumpa yung alin ipapanumpa, yung langit. Bakit daw? Sapagkat siyang luklukan ng Diyos. Dito rin po sa Matthew chapter 23, tingnan po natin mga kapatid. 23, Matthew chapter 23, verse 22. Ano po yung sabi po dito? "And he that swear, and he that shall swear by heaven, swear it by the throne of God, and by him that sitteth thereon." So, yan po yung sinasabi ng ating Panginoon na huwag ipanumpa yung langit o yung kaharian ng langit. Bakit daw? Sapagkat siya ay ang Diyos po ay nakaupo doon sa kaharian niya, sa kanyang luklukan. So, tingnan din po natin doon sa Matthew, no? Hindi natin nabasa yun. Matthew chapter 5, verse 35. 35. Sabi doon, sa 35, "Nor by the earth, for it is footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great king." Kahit ang lupa,
sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem sapagkat siyang bayan ng dakilang hangin. So, kung natin gagamitin ito sa mga panunumpa na sabihin, alam mo, sa ah, ipapanumpa natin para lang makakaroon tayo ng pabor. So, hindi ho dapat. Tingnan din po natin, Acts chapter 7, verse 49. Acts chapter 7, verse 49. So, sabi po dito, heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will you build me? Said the Lord, or what is the place of my rest? So dito, nabanggit din po yan kanina sa uh, Isaiah chapter 66 verse 1. Pero dito sa Book of Acts, Acts 7:49. So, napaka-importante na maintindihan po natin. Revelation chapter 4. Tingnan natin po. Revelation chapter 4 verse 2. So, ang sabi po ni John the Beloved, and immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. So, nakita daw, siyempre, panahon ito ni John the Beloved, nagkaroon siya ng vision, na sabi niya, pagtakay na sa Espiritu ako, at narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan may isang nakaupo. So may isang nakaupo doon. So nan po natin yung the nature of Christ's throne is described in the following verses. Tingnan nga natin yung mga verses, no? Sa 1 Samuel, natin yung 1 Samuel chapter 2, verse 8. Sabi doon, I raised up the poor out the dust and lifted up the beggar from the dunghill, to set them among princes and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and he that set the word upon them. Yun sabi sa 1 Samuel. Sa Tagalog, maganda po, no? Kanyang ibinangon ang dukha mula sa alabok, kanyang itinaas ang mapagkailangan mula sa dumihan, upang sila'y palukluking kasama ng mga prinsipe at magmana ng luklukan ng kaluwalhatian, sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon at kanyang ipinatong ang sanglibutan sa kanila. So ito yung magandang matutunan po natin para lalo tayong magkaroon ng pagkakilala sa Diyos, lalo na sa kanyang trono. 2 Samuel. Punta tayo sa 2 Samuel. Kung ano yung masasabi po ng 2 Samuel chapter 7, verse 13. Sabi po doon, he shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. He shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. So, siyempre tinutukoy po doon yung iglesia. No? Sabi doon, prophecy po kasi ito sa Old Testament. Sabi doon sa, he shall build an house for my name. Establish the throne of his kingdom forever. I will build that. Tingnan natin yung Psalms 9. Verse 2. Sabi doon, I will glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy throne, O thou most high. Ako'y magpapakasaya at magpapakagakak. Kagalak sa iyo. Ako'y aawit ng pagpuri sa iyong pangalan, o ikaw na kataas-taasan. Sa verse 3, when my enemies are turned back, they shall fall
and perish at thy present. Pag ang aking mga kaaway ay magsisibalik, sila'y matitisod at malilipol sa iyong harapan. Tingnan din po natin, mga kapatid. Ito sa Psalms 9:7. Parang nandun pa rin pero ano lang tayo. But the Lord shall endure forever. He had prepared his throne or judgment. Ngunit ang Panginoon ay naupong hari magpakailanman. Inihanda niya ang kanyang luklukan para sa kahatulan. Psalms 111. Yun, nabasa natin ito kanina. Pero basahin ulit natin. 11:4 hanggang 5. Sabi po doon, the Lord in His holy temple, the Lord's throne is in heaven, His eyes behold, His eyelids try the children of men. The Lord trieth the righteous, but the wicked in him that loveth violence in soul hated. Ganun po, no? So, dito rin po sa Psalms 45. Psalms 45. Tayo, Psalms 45, verse 6. Sabi doon, thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of thy kingdom is a right scepter. Ito rin po sa Psalms 47. Basa lang po tayo. Psalms 47, verse 8. Sabi po dito, sing praises to God, sing praises unto our King, sing praises. Sa Tagalog, kayo'y magsiawit ng mga papuri sa Diyos, kayo'y magsiawit ng mga pagpuri, kayo'y magsiawit ng papuri sa ating hari, kayo'y magsiawit ng mga papuri. So, yung papuri, para sa Diyos yun po yun, sa hari. Hindi para mag-glory tayo. Kaya minsan, hindi na ang Diyos ang nag-glory. Minsan, ang papuri na sa tao. Lalo na pag magaling kumanta, magaling yung mga entertainment na. So tayo hindi. Tayo po ay umaawit for the glory of God. Sabihin for the glory, kung wala siyang kinuman, kaya gagawin. Lalo na pagdating sa tinatawag na worship. So, 47, tingnan natin 89. Natin yung 89. Dito sa 47, verse 8, God reigneth over the heathen, God sitteth upon the throne of His holiness. Tagalog, ang Diyos ay naghahari sa mga bansa, ang Diyos ay naupo sa kanyang banal na luklukan. Sa 89 pa kapatid, Psalms 89. Chapter 89, verse 14. Sabi po dito, justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Katuwiran at katulan ay patibayan ng iyong luklukan, kagandahang loob at katotohanan ay nagpapauna sa iyong mukha. So, Psalms 97, verse 2. Psalms 97, verse 2. Sabi po doon, clouds and darkness are round about him. Righteousness and judgment are the habitation of his throne. Psalms 103, verse 19. Psalms 103, verse 19. Sabi po dito, the Lord had prepared His throne in the heavens, and His kingdom ruleth over all. Yung sovereignty of God. Itinatag ng Panginoon ang kanyang luklukan sa mga langit at ang kanyang kaharian ay nagpupuno sa lahat. Nagpupuno sa lahat. So, walang exemption doon. Talagang pinamumunuan niya lahat. Kahit si Satanas, sumusunod po sa kanya. Wala hong ginagawa si Satanas na hindi hindi pinapaalam. So, mayroon tinatawag na binibigyan lang siya ng permiso. So, ano po? Psalm
6 verse 1. Puro salmis po tayo. Chapter 6 verse 1, sabi po doon, to the chief musician on Liginot upon Simenet are Psalms of David, O Lord, rebuke me not in thy anger, neither chasten me in thy hot displeasure. Ayun po na. Isaiah po pala yun, hindi Psalms. Kamali po tayo. Yan po natin yung Isaiah chapter 6, verse 1. Sabi po doon, in the year that King Hosea died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Isaiah 9:7. Yan. Puro Isaiah naman ito. Kanina, puro Psalms. 9:7. Sabi ito sa 9:7, of the increase of his government and peace, there shall be no end upon the throne of David, and upon his kingdom to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even for over the seal of the Lord of hosts will perform this. So, Jeremiah 3:17, mga kapatid. Yun naman, pag binasa natin, hindi na natin kailangan masyadong expound kasi mas maganda salita talaga ng Diyos. Jeremiah chapter 3 verse 17. Sabi ko doon, at the time they shall call Jerusalem the throne of the Lord, in all the nation shall be gathered unto it, to the name of the Lord Jerusalem, neither shall be walked anymore after the imagination of their evil heart. So ano pa sa Jeremiah 14. Oh, ito naman Jeremiah kanina. Psalms, Isaiah, Jeremiah. Psalms, Isaiah, Jeremiah. Jeremiah 14:21. So ano po yung sabi ni Jeremiah? Do not abhor us for thy name's sake, or do not disgrace the throne of the glory. Remember, break not thy covenant with us. So, ito po yun. No? So yung sinasabi niyang ni Jeremiah bilang propeta ng Diyos. Verse, ano po tayo? 17. Jeremiah 17. 12. So, ano po yung sabi ng verse 12? Sabi po doon, sa 12, glorious high throne, from the beginning is the place of our sanctuary. So punta po tayo doon sa Daniel. Ang dami pong verses ito. Ano po? Daniel, Ezekiel, Daniel, chapter 7, verse 9. Verse 9. Sabi doon, I beheld till the thrones were cast down. Verse 9. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels was burning fire. So punta po tayo sa New Testament, Matthew, no? Book of Matthew, chapter 19, verse 28. Sabi po dito sa 28, Jesus said unto them, verily I say unto you that you which have followed me in the regeneration with the Son of Man shall sit in the throne of his glory, you also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Sa Tagalog at sinabi ni Isus sa kanila, katotohanan sinasabi sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan na kanyang kaluwalhatian kayo na may magsisupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel.
So, Matthew 25. Tingnan natin yung Matthew 25. Chapter 25, verse 31. Sabi po dito sa 31, "When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory." Luke chapter 1, verse 32. Tingnan natin mga kapatid. Luke 1, 20, Luke 1:32. 32 po pala yun. Sabi po dito, "He shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his fathers David." So, Hebrew 1:8. Ito yung mga patunay sa New Testament. Hebrew chapter 1, verse 8. Sabi po doon, of but unto the Son, He saith, "Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom." So, Hebrew chapter 4, verse 16. Tingnan natin mga kapatid. Hebrew chapter 4, verse 16. Sabi doon sa 16, "Let us therefore come boldly unto thy throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So yun po yung encouragement ng ating kapatid na Pablo. Siyempre po, ang pinupunto natin dito ay yung tinatawag na trono ng ating Panginoong Jesucristo. So, tingnan natin, no? Yung conclusion natin, mga verses na ating mababasa, yung concerning the nature of Christ's throne. Yung tinatawag na halos sa mga nabanggit natin mga verses ay talagang nagpapatunay sa pagkakaroon ng eternal throne ng ating Panginoong Jesucristo. So, yan lang po mga kapatid sa umagang ito. At yan po ay nawa ay makapagbigay po sa atin ng encouragement na tayo po mga anak ng Diyos na kabilang sa Iglesia na siyang bride of Christ ng ating Panginoon, yung tinatawag na husband, ay mayroon po siyang eternal heaven. Na yung iglesyang ito ay itinatag niya na kasama na dadalhin niya doon sa eternal na kanyang kaharian, doon sa ikatlong langit. So, yun lang po at tayo po yung manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Nawa patuloy mo kaming samahan sa ang pag-aaral. Nawa patuloy na kayo po ang maluwalhati sa aming mga buhay. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.